So yun mga kalamlam, no, may bago na naman tayong i-troubleshoot. So ito pala ay Isuzu Crosswind, yan o. So ang problema pala nito is sabi ng may-ari, pag mataas na yung takbo niya at saka yung paangat na daan, may lumalabas na dito sa indicator niya. Ito, pakita ko sa inyo. Pero kanina ni-road test ko, hindi siya lumalabas. Pero sabi ng may-ari, talagsa lang daw, may talagsa, so lumalabas na indicator dito. Minsan lang pag umaangat, mayroong angat na daan, lumalabas daw. Ito ang lumalabas. So ni-road test ko to kanina, i-road test ko ng mataas na road test, pero hindi siya lumalabas. So ang sabi ng may-ari, ito ang lumalabas, itong tatlo, yan. Itong sa oil niya, itong sa oil, indicator to sa oil niya. Hindi yan lumalabas, ito lang daw pag paangat na daan. Yan, halos namamatay na yung makina, sabi niya. Pero hindi namamatay, pero halos mamamatay yung makina. Ito ang lumalabas, itong tatlo. So pag ganito ang lumalabas mga kalamlam, no, itong isa, itong itong sign na ito ay sa filter, fuel filter. Ito sa handbrake, ito sa sa alternator na, sa charging niya. Ayan. Pero ang una nating i-check pag ganito, kasi pag ganito ang lumalabas, talagang pag walang charging to sa alternator, lalabas itong tatlo. Lalabas ito. At saka ito, pag may problema sa fuel system, ilalabas din yan. Ito lang ang wala. So may naagian na talaga ako ng ganitong problema. So yung una nating i-check nito is yung fuel filter. Kasi sabi ng may-ari, pag umaangat, kargado, pag may karga, doon talaga magpapakita itong mga sign na to, itong tatlo. So hinihingal daw ang makina. So iuna natin check itong fuel filter. Yun lang. So sa ganitong mga problema mga kalamlam, no, siguro pag may magsabi-sabi dyan na ganyan, palitan yung yung pump ng steering pump. Kasi pag hiningal ng makina pag angat, matigas na daw ang manubila. Yan ang sabi ng may-ari, matigas. Siyempre matigas ang manubila kasi hinihingal yung makina, hindi naka-produce ng pressure yung steering pump niya, kaya matigas. So sinabihan siya sa mga kaibigan niya, palitan daw ng fuel steering pump, kasi yun daw ang problema. Pero sa ganyan mga kalamlan, no, huwag maniwala agad kasi baka magastuhan tayo pag ganyan. Yan lang, iti-check ko muna yung fuel filter niya. Pakita ko sa inyo. Iyok muna natin. Tingnan natin kung tama ba ang mga hula natin o yan, ito, dalawa. Yan. Tanggalin natin itong dalawa. Ano nangyari? Palitan din natin ito ng cleaner filter. Yan. Kasi masyado na siyang maitim. Yan. Ang sabi ng iba, ito daw ang palitan. So huwag muna maniwala. I-check muna bago palit-palit, baka madako ang gasto natin. So yun lang. Tanggalin ko muna ito mga kalamlam, no. Tingnan natin kung anong nangyari. So ito na mga kalamlam, no. Natanggalan natin yung mga filter niya. Hindi pa natin tanggal. Yun lang mga bracket na tinanggal natin. So tanggalin natin to. Tanggal lang. Apa na? Day, doon ka? Ya. Papa. Matigas na, matigas.
Kinamay lang. Yan o. Masyado na siyang madumi mga kalamlam. Taya-taya na. So yung mga taya-taya niya dyan. So palitan natin to, palitan. Ito, lilinisin lang natin to. Yun naman. Ano, Buang-buang yun. linisan lang natin to. Hindi na masyadong madumi. Yan. So tapos na nating nakabit mga kalamlam, no. Nara. Nag-cleaning tayo dito at saka pinalitan natin tong ano, yung fuel filter niya. So tapos na. So at saka nilinisan din natin tong ano, change oil natin. Nilinisan yung screener dyan sa ilalim. Dalawang screener dito, ibabaw at saka dito sa ilalim. Bunutin nyo lang, tapos limpyuhan nyo kasi maraming mga buling-buling dyan sa ilalim. Yan, tapos na. Yun lang ang problema sa yung maghingal yung makina, maghikaos yung makina pag nakaangat. Ito ang dahilan, filter, kasi hindi na masyadong ano yung flow niya, hindi na masyado yung smooth yung flow niya, kaya nag matigas yung manubila kasi humihingal yung makina. Minus yung persa niya pag pump dito sa kanyang steering pump. So yun lang, huwag masyadong mapaniwala sa ibang sabi-sabi, baka ay magastuhan tayo ng maliit. Yan, start. Yun o. So goods na mga kalamlam, yun lang ang i-share ko. Tapos ang laban.